Kilalanin natin ang isa sa 47 atletang nakapagkwalipika sa magaganap na 2025 World Games ngayong Agosto sa Chengdu, China na si powerlifter Reggie Ramirez. Para sa detalye, narito ang report ni teammate Paulo Salamatin. Isa ang 32-year-old Ormoc City, Leyte native powerlifter na si Reggie Ramirez sa mga atletang hindi na makapaghintay na bitbitin ang bandera ng Pilipinas sa magaganap na 2025 World Games ngayong Agosto sa Chengdu, China. Nagsimulang pasukin ang mundo ng powerlifting dahil sa kagustuhang makapag-ipon ng lakas na pwede niyang magamit sa kanyang pagbabalay noong 14 na taong gulang pa lamang siya. Dito, nadiskubre ni Ramirez na may potential siya sa nasabing sport kung saan nagpatuloy ito hanggang sa nakikipaglaban na siya sa iba't ibang lugar sa labas ng bansa. At nitong Nobyembre ng nakaraang taon lamang, sa naganap na 2024 World Open Equipped Powerlifting Championship sa Iceland, nasungkit ni Ramirez ang pinakamalaking milestone sa kanyang karera, ang maging kauna-unahang Pilipino na makapagtala ng World Open Deadlift record na 275.5 kilograms sa men's 59 kilogram class kung saan bumuhat lang naman siya ng halos 5 beses na bigat ng kanyang timbang. Sa panayam ng PTV Sports kay Ramirez, ito ang record na target niya umanong basagin sa kanyang unang pagsabak sa World Meet. Yun yung try kong gawin ulit ngayon sa competition na to sa World Games. Kasi right now may nag-break ng half a kilo, naging 276 na. So, 275.5 na ngayon ginawa niya 276. Hindi naman siya problema sa atin para kunin ulit. So, hopefully lang na in that day sa competition, mas maganda yung condition natin. Pero bago ang lahat ng ito, ibinahagi rin ni Ramirez na dumaan ito sa puntong kinailangan niyang itigil ang pagiging atleta ng 3 taon dahil sa banta ng pandemya noong 2019. 2019, nasa condition pa talaga ako noon. Hindi ko masasabing prime kasi paakyat pa ako eh. So, it was really good condition pa, and then pandemic hit. So, mas pinili ko na lang yung health side ko na instead of going out the country, baka makuha ko pa yung mga sakit-sakit. Kasi it was very common that time, di ba? Sobrang hirap. And then, ang difficulty din ng getting from one country to the other country, how strict it is, and all this tests, and then it wasn't available yet yung mga vaccine, and it was expensive that time. It wasn't for free. Yeah, and then I was like, yeah, maybe I just prioritize now on how to earn more money to actually sustain my living. And then, natigil ako for 3 years. So that's what I was doing lang, eating well, doing esports and talking to my brothers and families. Tapos with the help of my partner, also very supportive kasi sila lang yung kasama ko dito doon sa Manila, and then yung family niya, which very very kind people. So I never really felt na I was alone or na na depressed. Not even a little that it crossed my mind ma-depress ako. No. Ngayong kasado na ang pag-ukit sa kasaysayan ni Ramirez sa World Games, iisang motibasyon lang ang nais niyang bitbitin paakyat dito, katapat ang malalakas na pambato ng ilang powerhouse countries. The challenge is that not to place last, not because if I'm not last place, that means I already beat those winners. Because all of them are winners, ako lang yung wild card. Lahat sila doon winner. So if I beat any one of them, that's already a win. And then at the same time to get that world record because that was ours. So redemption lang, kukunin lang natin. The mindset is we have to lift whatever is needed to get the goal. There is no other conversation. That's just it. We just have to be ready to pull, to lift as much as we need. Whatever is needed, you must lift it. Samantala, maliban kay Ramirez, isa pang Pinoy powerlifter na si Joyce Kale Reboton ang nakapagkwalipika sa ikalawang pagkakataon para sa magaganap na World Games. Paulo Salamatin para sa atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.